Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang kagandaang loob ng Ama, at ang pag-ibig ng Banal na Espiritu naway namin sumainyo. At sumainyo. Ang biyaya ng mahalan ng Birheng Maria ay ating paglililayan sa kanyang araw nito ng nobena, na sa kanyang pagtugon ng oo, wala kang mahiwakan ito, subalit isang tiyak na tiniwala siya sa Diyos na sa kanyang umawa. Bawat isa sa ating tinatawag ng Diyos na maging kaisa at makakati sa pananagutan ng pagliligtas niya sa landigan. Nawa, tumagulong tayo ng may pananampalataya habang inaako ang ating mga pagkakasala at hinihigit ang kanyang kapatawaran. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Dumating tagapaglangyaya, mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan. Nakalulog lang sa kanan ng Diyos Ama, parang pamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Kaawaan nawa tayo ng mga pangyayari ng Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pakubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa
ay pinala sa sinatutunan ng Piling aling sinisan. Loob tanggapin ang mabuting balita ating ng anghel at siya'y lupa ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Virgen, matanggap nawa namin mapagpakumbaba na sundin ang loob mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos sa pagbasa mula sa aklat ng Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Ahaz, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sion o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Ahaz, hindi ko ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaias, pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihim ang isang dalaga at panganganak ng lalaki, at ito'y tatawagin Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hanin natin. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hanin natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hanin natin. Sino ang marapat umahon sa buron? Sa buron ng puon, sino mang aahon? Sino papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibigyan. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hanin natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya, papawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hanin Panginoon, at sumayin. ang pagpapakayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagkulit sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na ng buwan ng pagdadalang taong ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea sa isang dalaga ng pangalang Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buwan sa libing ni Aming David. Paglapit ang anghel sa pinagona ng dalaga, minatingin ko, matuwa ka, ikaw ay kalugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagluminahan si Maria sa kanyang pangusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan yun, kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw'y maglilihim mga anak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa kanihapo magpakailanman at ang kanyang maghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari kung gayon ako'y dalaga? Tanong ni Maria.
Sumagot ang anghel, bababa sa iyong Espiritu Santo at liniliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya banal ang ipanganganak mo tatawagin anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit nagtiis siya sa kabila ng katandaan at naikaan na ng buwan ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka natin, Panginoon Kristo. Tulad ni Zacarias, si Maria'y pinalaw din ng anghel at pinahayagan ng balita na waring imposible hindi Diyos gagap ng isip. Kung papaano Zacarias ay tumugon, lihis at salungat naman ang tugon ni Maria. Ang tugon ni Zacarias kahapon sa anghel, sabi niya, paano kung matitiyak na mangyayari ito? Zechariah is asking for assurance, for a guarantee that what the angel promised to him will be fulfilled. It is a question of an act of faith to the message that he received. Totally different to the response of Mary. Anong sabi ni Maria? Paano mangyayari itong ako'y dalaga? There is a profound faith in Mary that it will happen. But how will it be? He admits her limited knowledge. She admits how limited her comprehension regarding the message of the angel. Si Zacarias, umahanap ng katiyakan. Si Maria naman, ang tugon niya ay ang kahinaan ng kanyang kakayanang isipin unawain ang misteryo na mensahe ng anghel. Tanda ng elemento ng pananagutan. Ang pananagutan ay hindi asumera na alam mo ang lahat ng bagay. Ang pananagutan ay may elemento ng pag-ako ng aking kahinaan, ng aking limitasyon. Hindi ko kailangan magpanggap at magkunwari, kundi pinababatid ko na nais ko pang higit na maunawaan ang misteryong ito na galing sa Diyos. And that is important element in accountability, to admit that our knowledge is limited, but we are open to learn and to understand more things in our life. Kaya nung iniisip ko po ito, tayo naman nung inakaw natin ang iba't ibang pananagutan sa buhay, hindi rin naman natin lubos alam lahat. O yung mga ikinasal, alam niyo bang malakas magkilig yung pinakasalan ninyo? Nalaman nyo na lang kung kasama nyo na sa bahay. Alam niyo ba kung paano maging magulang? Di ba natutunan na lang natin yan habang tumatakbo ang buhay? Maging anumang profesyon, kahit ikaw'y board passer, you does not know everything. We have our limitation, but if we are open to learn and unlearn, the more we will grow in the knowledge and be accountable and responsible to any task that was entrusted to us.
Ganun din marahil si Maria. May kabukasan ang kanyang puso at isip. Kaya naman, ganun na lang ang pagtatanong niya, sapagkat limitado ang kanyang kaalaman sa napakalawak ng misteryo na ipagagawa sa kanya ng Diyos ayon sa mensahe ng anghel. Kaya tayo rin, if we want to grow in accountability, do not assume that you know everything. Hindi masama mag-tanong. Sapagkat sa ganong pamamaraan, higit na lalago ang ating kaalaman at pagkaunawa sa mga bagay-bagay. Pangalawa, hindi kailangan magpanggap. Nawaring na ang kapangyarihan ay paglayo ng lahat at hindi mo na kailangan ang tulong ng iba para ang pananagutan ay nagsakatuparan. Kaya nga po, sabi sa pelikulang Spider-Man, great power comes with great responsibility. And it's a sad news na pangalawang DPWH official ang nagpahiwakay. They could not contain great power with great responsibility. And that is the sad story. They are overwhelmed with power, where in fact, it is not an absolute thing after all. We are just merely steward of the power that was entrusted to us by God. And Mary understood it well, na ang biyaya ng sabihin, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, ano palang pagpapala ay may kaakibat na pananagutan para ang pagpapalang ito ay magbahagi sa pangkalahatan. Kaya ang pagtugon ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, ito'y hindi para sa kanya, kundi para sa katauhan, upang ang kaganapan ng kaligtasang handog ng Diyos ay magkaroon ng katuparan. At kapag binalikan natin yung unang pagbasa, si Propeta Isaias ay nagpropesiya na ng isang babaeng maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Marahil hindi rin alam ni Isaias kung ano ang ito. Pero tayo sa mata ng pananampalataya, batid natin ang Birhen Maria, ang propesiyang ipinahayag na nung una, ang tunay na babaeng tinuturing, at si Jesus ang kanyang supling na tagapagligtas ng bawat isang mananampalataya. Look at the gift that Mary received, bukod ng pinagpala sa babaeng lahat. Ano mang pagpapalang ating tinatanggap ay hindi lang para sa atin. Kung tayo may pananagutan, ano mang pagpapalang ating tinatanggap, ito'y dapat ipagkaloob, ibahagi, ihandog at ialay para mapagligtas na gawain ng Diyos ay magkaroon ng kaganapan. Yun ang taong may pananagutan, tinatanggap ang kahinaan at limitasyon, patuloy na bukas umunawa at tumuklas sa misteryosong paggalaw ng Panginoon at umaako anumang pagpapalang ating tinanggap. Hindi lang para sa atin, ito'y pinagkatiwala sa atin ng Diyos upang ipagkaloob, ibahaging ihandog, sapagkat sa pamagitan noon, lalo tayong pagpapalaki ng Diyos. The more we give it on ourselves, the more it will easily lost. But once we give it away, the more blessing will flow in us
in order to be channel and conduit of God's blessing to other people. At yun ang biyaya ng mahal na Inang Maria. Ang pagtugon niya ng oo, alipin siya ng Panginoon, ay hindi patungkol sa Kanya, kundi patungkol sa ating lahat na patuloy niyang inaakay, patuloy niyang inaagapayan, patuloy niyang binibigyan ng kaliwanagan, lalo tigit sa panahon ng dalamhati at sakit at kahirapan. Kaya nga napakalakas ng debosyon natin sa Inang Soledad, sapagkat alam natin ang pagtugon niya ng oo at sa pagiging bukod na pinagpala sa babaeng lahat. Hindi ito para sa Kanya, kundi ipinagkakaloob sa atin upang akayin niya tayo palapit sa Kanyang anak na si Jesus. Kaya sa ikalimang araw na ito ng simbang gabi, patuloy natin pinagninilayan ang sambayan ng may pananagutan. Huwag natin ikahiya ang ating limitasyon. Huwag natin ikahiya ang ating mga kahinaan, sapagkat ito'y naging puwang para ang grasya ng Diyos makakilos at makagalaw upang payabunin pa ang ating katauhan. Mga magulang, huwag niyo i-project sa inyong anak, alam niyo ang lahat. Once you do not know, sabihin niyo, hindi ko alam. Pag-aaralan ko, susulitin ko, upang makita ng mga anak sa inyo, ang magulang ko'y mababa ang loob, hindi mapagkunwari ang mabagbalag kayo. Siya ay may pananagutan upang ituro ang tamang bagay, hindi batay sa kanyang lamang, kundi batay sa katotohanan. Gayun din naman, kapag tayo pinagpapala ng Diyos tulad ni Maria, akuin natin, hindi ito para sa akin lang. Tayo dahil yan ang pagpapala, at habang ibinabahagi natin ito sa iba, lalo tayong pagpapalain, at tumisa'y mawawalan. Pero ang buhay na maligid na nagiging makahulugan. Kaysa napakarami na, pero napakabigat naman ng kalooban at ang konsensya'y bumabagabag dahil nakuha ang mga kayamanan sa wad at panlalamang sa kapwa. Kaya maging sampayan ng may pananagutan, bukas na matuto sa mga leksyon ng Panginoon sa buhay. Hindi ikinahihiya ang limitasyon kahinaan. Umaakot ng mga pagpapala tulad ni Maria para ipagkaloob din ito sa iba. At kapag ganoon, higit na naging makahulugan ang buhay. Di ba ganyan naman ang ating hininga? Sige nga ho, inhale o exhale, tumanggap, marunong magbigay. At kapag tayo patuloy nagbibigay, patuloy tayong tatanggap, lalo tayong nagiging buhay na buhay. Tumiling tayo sa Diyos Ama ng kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan sa pamagitan ng Kanyang anak na siyang ating tunay na kalayaan. Kaya tayo manalangin, O Diyos, halina't kami palayain. O Diyos, halina't kami palayain. Manatili nawang tapat kami ng iyong simbahan sa misyon ng pakikinig ng iyong anak upang ang aming pagpapatotoo ay tunay na maging mapagpalaya. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Palayain nawa ng mga lingkod bayan ang mga nangangailangan ng kalayaan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa iyong kalooban. Manalangin tayo.
O Diyos, halina't kami palayan. Gawin mo, mga kasangkapan, kaming mga natitipon ngayon ng iyong pagpapalaya sa mundong nababalot ng kadiliman at pag-iilang. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayan. Makaranas nawa ng tunay na kalayaan ang mga kapatid namin yumao sa piling mo. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayan. Diyos naming Ama, kanila kami ay palayain, makikalawa namin ang iyong anak, bilang aming daan tungo sa iyong pagkakaan. Pinili namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ama namin mapagmahal, kami mga tumanggap sa madalapang ginawang ay nilulit ka, ang mahal na birit na ng Diyos, ay maging kapaglawan kami ng iyong maloob na pagtubos sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. So kung kayo naman yun, ano naman sino sa Oscar, lumit na, nag-shrink. Kasi yung baby Jesus, kaya kailangan maliit na. So walang yan tayo, walang sablay yung walang iwas sa mga makuha. Ang nakita na lang namin maliit. So we're still sourcing out kung saan meron, as nata, una, wala ko sila mga supply ng mga mato. So kaya mag-resolve na tayo sa mga Oscar. Anyway, ang pinintay naman natin baby Jesus. Lalaki na lang po yan sa panahon ng baptisma. Kasi baby Jesus naman ang pinintay natin. Secondly, we are invited by the leaders of today to acknowledge that we do not know everything. To acknowledge our own limitation and weakness. Kasi mas marami tayo natutunan through on the job training. May school ba ang mga pagiging magulang? Wala. On the job training. May school ba ang pag-asawa? Wala. On the job training. And we are learning a lot of ways on the job. Kapag sinasanak po para natin. Si Maria rin, hindi niya lubos na gawa. Pero malinaw sa kanya na ang Diyos ang nag-aakyaya sa kanya. Kaya po pagtitiwala ng dapat ang misteryo at misyon na pinagkatiwala sa kanyang Panginoon. Pangalawa, when we say yes, it means yes unto our purpose. At ganun ito tayo kapag sumusimpa. When we say yes, it's all the way to the cross. And the cross does not only symbolize suffering. Cross is symbol of our salvation. Kaya nga every morning you need to say yes and affirm your yes to God. Kung bumatulog sa amin ang mga bakampani, tuwing magdadasal ka sa bulan ng mga, only say yes to God. Even though your heart seems to contradict you, but articulate to your thoughts, tumugot ako sa Panginoon. Kaya mabigat mahirap, oo pa rin, sapagkat ang pagtuloy natin ang oo hanggang sa krus. Ang krus hindi ng tanda ng pag-hirap, ang krus ay tanda ng ating kaligtasan. Kaya kung tayo ay pinagpapala ngayon, nakakatulad ng pagpapalang yan, ay bunga ng ating pagtulang oo at ang pagpapalang ay hindi para sa atin. Kundi para ikaw, alay, pagkayo, tulad ni Maria, para ang kaligtasan ng Diyos ay makakasan din ng iba. If you are blessed, be a blessing to other people. Sumayin mo ang Panginoon At sumayin at
Kung kayo bless, hindi mo kayo natanong. Kaya pakita mo, yung mo kayong lahat at ikawan ng pagbabasbas. Ang mga kapangyarihan ng Diyos, Ama na pulong na anak na namarinoon, at hindi kayo natin bumalik kayo, ay siya naman magpapadal sa iyo, pagpapadal sa liwanag ng kanyang pagdating. At siya rin naman pumusto sa iyo, sa pagpapala, ngayon ang magpas sa walang hanggan. Pagkat ginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pagkas sa pakikinig sa pag-ibig na kuskus ng sigla, ngayon at magpas sa walang hanggan. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkakawang-taong manlulubo sa kuskus ginawa niya, na galing palang buhay na imatatapos. Kapag siya'y dumating ng ikalaglang lubos, magpas sa walang hanggan. At pagpalagi kayong lahat ng dakilang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo, ngayon na namin ang kapatid ng mga isla, kumayo kayong ladaki ng Diyos sa